ninyo eh. Iba na yung panahon ngayon eh. Noong 2004, ang sinasabi sa amin, may krisis. Kailangan ng ganitong halagang pera. Ngayon, ang sinasabi sa amin, okay na, stable na yung sitwasyon. So, The principle ibang is the sitwasyon. same. Unfortunately, wala na tayo masyadong oras, pero katulad nga ng sinabi natin, ay pagdadasal natin yan. Maraming salamat po sa inyo. Bayan Lunar Party List Representative Teddy Casini at syempre kay Maring Winnie Monsod. Samantala, ito na po ang unang balita. Pakalimutan kong heavenized. Ang mga unang balita sa umagang ito. Magkasunod na aksidente sa North Luzon Expressway. 4 na sasakyan nagkarambola. Elf truck at 40-wheeler nagkasalpukan naman. Pinakasariwang sitwasyon sa paliparan at bus terminal ngayong Martes Santo, kukumustahin. Dahil halos fully booked na ang mga hotel sa Boracay, ilang residente ginawang cottage ang kani-kanilang mga bahay para paupahan sa mga bakasyonista. Residential area sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong, nilamon ng apoy, isang patay. At mag-love team na sina Elmo Magalona at Julian San Jose, sad kaya mag-Holy Week. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Nakatutok pa rin buong pwersa ng GMA News and Public Affairs para ihatid sa inyo ang pinakasariwang balita ngayong Martes Santo. Si Laban Juber ang nakatutok sa daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Nasa Araneta Center Bus Terminal naman si Susan Enriquez. Si Micaela Papa naman ang nakaantabay sa Ninoy Aquino International Airport at nasa Baguio City ang ating kasamang si Bernadette Reyes. Samantala, 4 pong sasakyan ang nagkarambola sa Mindanao Avenue exit sa northbound lane ng North Luzon Expressway. Sa southbound lane naman, 2 truck ang nagsalpukan. Mula sa NLEX, may live report si Laban Juber. Love. Tama yan, Igan, sa kasamaang palad. Meron nang nangyaring aksidente kagabihan at payo sa mga motorisang babiyahe ngayong Semana Santa, maging maingat po tayo, maging cautious and conscious po tayo sa ating mga kalsadang dinaraanan kasi may iba po na nasisiraan kaya nagkakaroon po ng problema kung hindi po tayo nagiging alerto doon sa ating pagbiyahe. Bandang 11:00 nga po kagabi, nang masiraan po at paflatan ang nanggulong isang AUV, agad itong naglagay ng early warning device. Hindi naman po napansin ng isang paparating na SUV ang inilagay ng early warning device. Ayon sa driver nito, pauwi na sana siya sa May Kawayan, Bulacan nang may makita siyang tila early warning device kung kaya iniwasan niya ito. Pero ang inakala niyang early warning device ay ang nakatayong pasahero pala ng AUV na bumaba mula sa naflatan na sasakyan. Kaya ang resulta, tumama ito sa nasiraang AUV. Sumunod namang bumangga ang isang kotse na hindi rin nakita ang early warning device. Humabol pa sa karambola ang isa pang SUV. Ayon sa Tollways Management Corporation, ito turn over nila sa Valenzuela Police ang nangyaring aksidente para maimbestigahan. Bago yan, isang ELF na may kargang hog feeds at isang 14-wheeler truck ang nagsalpukan sa southbound lane naman po ng North Luzon Expressway. Tapat po yan ng Caltex gas station bandang 10:50 ng gabi kagabi. Ayon sa pahinante ng truck, tumatakbo sila sa fast lane nang ikat sila ng ELF na may kargang feeds. Dahil sa banggaan, bumaligtad po ang ELF sa kalsada. Sa daloy naman po ng trapiko mga kapuso, makikita ho natin sa mga oras na ito ang kahabaan po ng Balintawak. Yan ho ay North Luzon Expressway Balintawak area. Yung pong kanang bahaging lane, yan ho ay patungo ng A. Bonifacio at yung umaakyat po ng EDSA. Tuloy-tuloy pa rin po ang daloy ng trapiko at yung kaliwang bahagi naman patungo po ng norte ay wala pa naman pong masyadong problema. Yan muna ang pinakahuling update mula dito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Laban Juber. Silipin naman natin ang lagay ng trapiko sa Skyway Bikutan live via GMA Traffic System. Makikita po sa kaliwang bahagi ng inyong TV screen ang papunta ng Maynila. At sa ngayon po ay maluwag pa rin po ang daloy ng trapiko. Yung nasa kanan naman po, yun po ang papuntang Laguna at Batangas. At ganoon din po ang sitwasyon ng daloy ng trapiko. Mabilis at tuloy-tuloy ang takbo ng mga sasakyan. Dagsana rin po ang dating sa airport ng mga kababayan nating magbabakasyon sa mga probinsya
At patuloy na paalala ng mga otoridad, huwag nang magdala ng mga pinagbabawal na mga bagay sa mga paliparan para iwas abala. Mula sa NAIA Terminal 3, may live report si Micaela Papa. Mika? Igan, dagsana dito sa NAIA Terminal 3 ang mga kababayan natin na lilipad patungong probinsya ngayong Semana Santa. Lahat ng bangko, kung hindi man inuupuan, ay tinutulugan na ng mga maagang dumating at ngayon naghihintay ng kani-kanilang flight. Katunayan, yung iba nga ay nakasalampak na sa mga sahig. Dahil yan, alas 5 kasi hanggang alas 7 ng umaga, ang first flight ng maraming domestic destination. Kung kaya naman, pila-pila na rin sa mga check-in counter. Dahil nga sa inaasahang dami o dagsa ng mga tao na babiyahe ngayong Semana Santa, ay todo pa rin ang paghihigpit ng airport security sa mga ipinagbabawal na gamit tulad na lamang ng baril at paalala-igan, maski yung mga bala tulad ng nakumpiska mula sa isang lalaki na live ammunition ng M16 kaninang alas 3:30 ng madaling araw ay mahigpit na ipinagbabawal. Bawal din ang mga patalim, explosives, flammable materials at mga gel at liquid. Kung may tubig na dalang ating mga pasahero ay maaari lang na ubusin na nila ito sa lobby bago pa sila sumakay ng eroplano. Igan, patuloy namang paalala na dapat dumating ng 3 oras sa airport bago sila lilipad sa kanilang international flight at 2 oras naman bago ang kanilang domestic flight. Yan muna ang latest mula sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Dinarayo man ang Baguio ng mga gustong mag-relax ngayong Semana Santa, buhay na buhay pa rin sa lungsod ang isang o ilang tradisyon tuwing mahal na araw. Mula sa Baguio, may live report si Bernadette Reyes. Bernadette? Pia, kahit na sikat na pasyalan itong Baguio City tuwing Semana Santa, hindi pa rin nakakalimot sa tradisyon ng pabasa ang mga taga rito. Maghapon ang pabasa dito sa Our Lady of Lourdes Parish Church sa Baguio City. Simula raw ng maitatagang simbahan, simula na rin ang pabasa rito. Ang pabasa raw naglapit kay Marilyn Quezon sa Panginoon. Hindi raw niya nakagisna ng pagbabasa ng Biblia, pero dahil sa pabasa, naunawaan niya ngayon ang buhay at mga sakripisyo ng Panginoon. Madibitin ang faith mo pag naumpisahan mo na ang pagpabasa. Kaya inumpisahan namin ito. Habang abala naman sa bakasyon ng karamihan, si Romeo Pagdanganan abala rin sa mga aktibidades sa simbahan. Wala na munang bakasyon ngayon dahil sakripisyo ito para sa ating Panginoon. Nakahanda naman ng pulisya na magbigay ng seguridad sa mga magpupunta sa pasyalan man o sa mga simbahan. Regular rin ang pag-inspeksyon ng pulisya sa mga bus terminals. Pinaghihingat din ng mga bakasyonista sa mga mandurukot na ang ilan dumayo pa dito sa Baguio mula sa Ilocos, Pangasinan, La Union at Maynila. Nagkaroon na rin kami ng adjustment sa aming Police Integrated Patrol System. Nakikita nyo siguro, pati lalo na doon sa Pernam Park na maraming nangyayaring pickpockets, nandun na rin yung ating tourist police na mga nakabisikleta, nakabike, para talagang ipakita sa mga tao na talagang very visible sila lahat. Pia, ngayong araw ay magpapakalat na rin ng mga police dogs o mga K9 sa mga pasyalan at maging sa mga bus stations para magbigay ng karagdagang seguridad sa mga turista dito. Pia? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Dumaraan sa masusing security inspection ng mga pasahero sa pier sa Maynila bago sumakay ng barko. Tiyak naman ng Maritime Industry Authority na kompleto mga gamit pang kaligtasan sa mga barko. Darito ang report ni Mariz Umali. Excited ang karamihan sa mga bakasyonista inabutan ko dito sa Eva Macapagal Terminal na biyaheng Tagbilaran, Dumaguete, Ozamis at Iligan. Kung hindi magkakamag-anak, magkakabarkada raw silang darayo sa probinsya hanggang April 9, araw ng Kagitingan. Ang iba nga, maagang nag-leave sa trabaho. Mas maaga, mas maganda. Kasi mas marami mag-expend kami ng bakasyon talaga. Sabay sa mahal na araw para makaabot kami. Excited ka na ba sumakay sa barko? Opo. Bago makasakay ng barko ang bawat pasahero, kailangan nilang dumaan sa pagkapkap, X-ray, K9 paneling at kinukunan pa ng litrato. I'm not really takot, I'm really convinced. I like Philippines, so I travel here for already 25 years, so I'm not scared. If things must happen, you cannot avoid it, But with the kind of security, do you feel much safer? Yeah, it's good, it's good. Kompleto naman sa mga gamit pangkaligtasan ng mga barko na aking nasilip, tulad ng inflatable rafts, life jackets, fire hydrant at fire hose. Mahalaga ito dahil hindi imposibleng magbago ang lagay ng panahon sa 2 hanggang 3 araw na biyahe.
Narito po tayo ngayon sa Navigational Bridge ng To Go Travel at dito minamaniobra ng mga kapitan ang naturang barko. Taon-taon pong dumaraan sa masusing inspeksyon at maintenance ang lahat ng mga navigational equipment dito para masigurong lahat ay tumutupad sa International Maritime Organization at para rin syempre masiguro ang kaligtasan ng lahat mga pasahero habang bumabiyahe sa dagat. Ayon sa Marina, 108 lang ang kwalipikadong inspector para sa 5,000 barko sa Pilipinas. Pero hindi naman daw sila nagpapabaya. Well, as far as those issued the safety certificate, then our inspectors have attested that they meet all these safety requirements that are currently in place. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting.